ang presidente daw ay dapat hindi sunod-sunuran sa House Speaker. Nerds, ha? At mga kababayan, nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganun? PBB. Yan, Harry Roque. Oh, ikaw naman. Noong nagpa-survey, itlog yung nakuha niya. Tapos, ngayong nagpa-survey naman doon sa People's Initiative para sa Chacha, 1% lang yung nakuha niya. Eh, talaga naman lahat ng drastic measures gagawin yan para, alam mo yun, hindi ko alam, last term na yata ni ano ngayon eh. Ikaw naman. Live na si Banat Bay. Sige, tapusin na natin to. Tapos punta tayo kay Banat Bay. Alam mo naman, mahal kita. Ang problema, hindi na kami pina-e-ere. So hindi ko alam kung ikaw yung nanonood sa Free TV. Sana naman, may cable ka dyan sa Malacanang. PBBM, bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan. Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Hindi, tama yan. Sana PBBM, ipakita mo kung sino ka talaga. Ipakita mo kung sino ka. Dito sa pinsan mo na nag-ahari-harian kasi parang lumalabas, binibigyan ng pinsan mo ng idea yung mga tao na hindi malakas ang presidente, ang malakas ay yung Congress. Eh kapag ganyan ng ganyan, PBBM, talagang yung tiwala ng tao. Kita mo, lahat ng palpak sa Pilipinas sa'yo isinisisi dahil presidente ka. So kailangan ikaw mismo, hindi naman sa isasalba mo yung sarili mo. Pero kailangan at least patunayan mo sa mga Pilipino na ako binoto, ako presidente, o wala kayong pakialam, ikaw sekretary lang kita, ikaw ganito lang kita, ako magdi-decide, gano'n. O ipakita mo yung PBBM kasi sa totoo lang yung mga nasa paligid mo yun talaga yung problema mo eh. Sinabi na yan ni DG Bantag eh. Panawagan niya yan sa iyo eh. PBBM, kami naniniwala sa iyong malinis na puso, sa iyong galing. Kaya lang pababagsakin ka ng mga tao sa paligid mo. Sa pangunguna ni Boying Rimulya. Sinabi ni ano yun eh. Sinabi ni Bantag yun nung na-interview namin siya sa Baguio eh. Totoo. Yung kapalpakan nila, hindi naman sila sinisisi ng tao, ikaw eh. Kaya dapat pag may kapalpakan, talagang kailangan mag-react ka kasi sa'yo ang bagsak niyan. Kahit na hindi naman ikaw talagang nagdesisyon dyan, sa'yo pa rin ang sisi niyan. Mantakin mo nakakatakas yung mga totoong kawatan at saka yung mga totoong sablay na mga opisyal ng gobyerno tapos ikaw ang laging nasisisi. Dapat pumalag ka na, sir. Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain na iyong instruction na itigil na yung pirma? Ano bang hawak ng pinsan mong yan sa iyo? Pero PBBM, kung ano man ang hawak niya, papaalalahanan kita. Ikaw ang binigyang tiwala ng ating mga mamamayan na depensahan ang ating saligang batas. Sinumpaan mong katungkulan yan sa harap ng Panginoon, sa harap ng iyong pamilya, sa harap ng sambayan ng Pilipino, that you will protect the Constitution. Huwag ka pong pumayag na gawin kang tau-tauhin na iyong pinsan na naging speaker dahil inendorso mo naman. Tama, palakpakan. Kaya maganda yung panawagan na yan. Tayo rin mananawagan. PBBM, pakita mo naman sa pinsan mo na ikaw yung boss. Huwag kang papayag. Kung nung mga maliliit kayo, inaagawan ka ng matchbox yan at saka ng mga laruan yung mga Barbie, ngayon, huwag ka nang pumayag. Kailangan ipakita mo na ikaw ang binoto ng tao, ikaw ang ginusto ng tao. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang presidente, hindi sila.